Ang atin pong mensahe ng Ebanghelyo ngayon ay ngayong Marso 27, Wednesday, ay ang title ay Ang Katiyakan ng Kaligtasan. From the book of 1 John chapter 5 verses 11 to 13. Isinulat ko ang mga bagay na ito sa inyo na sumasampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos, upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ang mensahe ay, gamit ang katiyakan ng kaligtasan, kung tumpak mong matutuklasan ang kaloob ng Diyos, ikaw ay magagalak, palagi, patuloy na mananalangin at magpapasalamat sa lahat ng pagkakataon. 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18. Simula ngayon, kailangan mo lang gumuhit ng isang masayang larawan sa tatlong paraan mula sa Gawa chapter 2 verses 17-18. Ito ay nakikita ang katuparan ng salita ng 3:9-3. Propesiya na nagpapatunay sa pangalan na nagpapatibay sa iyong CBDIP at tinatamasa ang iyong pangarap sa pamamagitan ng 24-25 eternity. Sa paggawa nito, makikita at makumpirma ang tatlong mahahalagang aspeto. Una, ito ay itong pagbabagong plano ng Diyos para sa pandaigdigang ebanghelisasyon. Maging mabuti ka man o hindi, ang lahat ay simula ng plano ng Diyos. Bukod dito, ito ay ang katotohanan na ang isang ganap na plano ay mananatili. Pangalawa, darating ang katiyakan kapag nakita mo na ang kaharian ng mundo na tanging pagkain lang ang alam, damit at kanlungan. Ang kaharian ni Satanas na humahantong sa pagkawasak at ang kaharian ng Diyos. Kapag binibigkas mo ang panalangin ng 393, ikatlo bilang resulta, hindi na kailangan ang aking mga pamantayan, antas at batayan, dahil bilang ang iyong tiyak na CBDIP ay darating sa iyo. Ang lahat ay magbabago sa iyong CBDIP at ang mga sagot at kapangyarihan ng 24-25 eternity ay darating. Number 1. Ang kalagayan ng hindi naligtas na di mananampalataya. Ito ang estado kung saan ang espiritu ng isang tao ay patay na. Efeso chapter 2 verse 1. Bilang resulta, ikaw ay inapi at inalipin ni Satanas. 1 chapter 8 verse 44 and Efeso chapter 2 verse 2. Ang layunin ni Satanas ay dalhin ang sangkatauhan sa ilalim ng puot. Efeso chapter 2 verse 3. Iyan ang dahilan kung bakit lubos niyang pinahihirapan ang mga tao. Mga Gawa chapter 8 verses 4 and 8. Dahil ang kanilang pinagmulan ay impyerno. Lucas chapter 16 verses 19 to 31.
ipasa ang kanilang espiritual na kapalaran at tadhana ng paglilingkod sa mga demonyo sa kanilang mga inapo. 1 Corinto chapter 10 verse 20. At mamatay. Sa katunayan, sila ay inalipin, binihag at nakolonya ni Satanas. Number 2. Ano ang kaligtasan? Ito ay ang paglutas ng mga nakaraang problema. Efeso chapter 2 verse 1. Kayo na espiritual na patay dahil sa orihinal na kasalanan, mga kasalanan ng mga ninuno at mga kinahinatnan kasalanan ay naligtas na. Higit pa rito, ito ay ang paglutas ng mga kasalukuyang problema. Efeso chapter 2 verse 2. Bagamat minsan mong sinundan ang tagapamahala ng kaharian ng hangin at tinakbo mo ang tagumpay sa huli. Wala kang kapayapaan. Ito ay ganap na pinalaya mula sa estadong ito. Panghuli, ito ay ang paglutas ng mga problema sa hinaharap. Efeso chapter 2 verse 6. Bilang anak ng Diyos, masisiyahan ka sa background ng kaharian ng Diyos. Pagkatapos ay mapupunta ka sa langit. Kung mayroon kang katiyakan dito, darating sa iyo ang napakalaking hindi nakikitang kapangyarihan at mga sagot. Mula ngayon, tangkilikin ang 393, maghintay at sabihin ang panalangin ng pagharap sa mga hamon. Sa madaling salita, ito ay pupunta sa 7 grand journeys, kasama ang schedule ng oras na 24-25 eternity. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong isagawa ang gawain ng isang bantay na nagpapalaki ng mga bartisan. Mula sa awit ng mga awit, chapter 4, verses 4 to 5. Ang ating pong covenantal prayer. Mahal na Diyos, sa pamamagitan ng pagdarasal, araw-araw na armado ng katiyakan ng kaligtasan, tulungan mo akong tamasain ang banal na Trinidad, ang kapangyarihan ng trono at ang kapangyarihang iligtas ang edad. Naway pumunta ako sa the 7 grand journeys at maging isang bantay na nagpapalaki ng mga bartisan. Sa pangalan ni Hesukristo, dalangin ko. Amen.